Okay po, tayo po ay dako na sa ating Bible study. Patuloy po natin ang ating pong pagtalakay sa 1 Thessalonians chapter 4 na po tayo. Mula verse 1 hanggang dito po sa 12. Ako na lang po siguro mabasa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 hanggang 12. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pagtungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman. Tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ng inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng mahigpit naming babala sa inyo, mahigpit namin babala sa inyo noon. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Verse 9, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, di na kailangan paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmamahalan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, pinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pagbayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pagkukulan ninyo ng pansin ng sariling gawain at hindi ang iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, gagalang kayo ng mga hindi na mananampalataya, hindi na ninyo kailangang umasa pa sa iba. So dito po sa bahagi nito ng chapter 4, sa unang bahagi, dito sa chapter, dito sa verse 1 dito po sa 12, ay tinatalakay ni Pablo yung kabanalan at sa pamamagitan ng sexual purity, at the same time yung pag-ibig ng mga mananampalataya sa kapwa nila mananampalataya. At sabi ni Pablo dito pa lang sa una, ito yung application ng kanyang mga tinuro sa kanila, which is ito ay mula rin naman sa Panginoon at itinuturo niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At sa kabuuan, makita natin dito na nais ni Pablo na i-exhort yung mga mananampalataya na encourage sila, i-challenge sila na mamuhay na nakakalugod sa Panginoon. At paano nila maipapakita yung pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay na mayroong sexual purity at sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapatid. Dito sa verse 3 sabi dito, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat mag-ingat at dapat maging banal at maging marangal ang pagkitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tungkol sa inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Pinaalalahanan ni Pablo yung mga mananampalataya, yung mga mag-asawa sa Thessalonica. Nais niyang ituro sa kanila yung countercultural. Kasi sa Griego, ang kultura nila doon, talamak yung sexual immorality. At alam niyo po, kapag ang babae ay nag-asawa, wala silang karapatan yung babae. Kasi, kumbaga, hindi katulad ng kalayaan na mayroon ang mga lalaki noon sa Griego, sa Greece. Kasi sa panahon iyon, sa panahon ni Pablo, ang pag-aasawa, kinakailangan ng babae ay birhin.
pure talaga siya. At ang lalaki naman, ay babae, baliktad kasi ang pag-asawa nun sa Greece. Ang babae ang nagbibigay ng dowry sa lalaki. Hindi katulad sa Israel na ang lalaki, ang pamilya ng lalaki ang nagbibigay ng dowry. At pag sila, after ng kasal, okay lang sa lalaki na sila ay maraming concubine. At wala silang legal accountability dun sa bagay na yun. Samantalang ang babae, hindi sila pwedeng maging ganun. Kaya naman, talamak talaga ang immoralidad sa Greece at time. At yun yung ginagawa ng yun yung kultura nila na parang normal sa kanila yon. Kasi lalo na pag sa araw ng kasal, yung tinatawag na gamos, no? Doon po nagmula yung term na polygamy, gamo. Gamillion ang tawag po doon sa time na yung buwan kung saan kinakasal ang babae at lalaki. Kasi yung buwan na yun, from January to February, ay yun ay aalay nila, pagkilala nila kay Hera at saka kay Zeus, which is yung dalawang Diyos na yun, ay nag-asawa, nag-isang dibdib sila. Kaya sila, yung mga Greek people, sa ganong buwan din sila nagpapakasal. At doon sa seremonya na yon, preparation, marami silang mga immorality na ginagawa. Pero para sa mga Greek people, yung mga seremonya na yon, mga rituals na yon, ay for the sake of although yun ay talagang mahal ang dating, para sa kanila, seremonya lamang yon, at pag-offer nila sa kanilang Diyos, at the same time ay para matiyak na fertile yung babae. Kasi mahalaga sa kanila yung tiyak na makakaroon ng anak, tagapagmana. Ang kasal po sa Greece ay more on social, yung pananagutan, no? Pananagutan mo sa government para makapagparami kayo ng populasyon. At maging kagamit-gamit sa government ang inyong pamilya. Ganun. Kaya naman, dahil doon sa napaka-loose na moral accountability nila, yung immorality na yun, nag-offer din ang mga lalaki at babae ng sexual sacrifices sa kanilang kay Athena, kay Aphrodite, no? Marami pong temple doon. Makikita ninyo yung mga party noon na tinatawag natin, may mga images ng mga babae. At yun ay bahagi ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos, kay Venus at sa ibang pang mga Diyos, Artemis. So, yun ay normal sa kanila, normal po sa Greece yun. At nung ma-convert na sa Christianity, itong mga Gentile na ito, itong mga Hintil, marahil ay nadadala pa rin nila yung kultura na yun sa iglesia. Kaya pinapakita ni Pablo dito na sila ay natutokso pa rin, no? Mayroong tendency yung mga Christian gano'n. Although wala namang gano'n na, kung wala nang gano'n na mga pangyayari na nagaganap sa iglesia, pero may tendency sila. Marahil may tendency sila. At kaya nga, kinounter ito ni Pablo na itong kultura na yon ay kaiba ito. Kabaliktaran nito yung itinuturo ng Scripture patungkol sa pag-aasawa. Kaya may mga nababalitaan si Pablo, mayroong mga tendency ang mga mananampalataya doon na nakikipag-exchange ng asawa, sisiping doon sa asawa ng isang kapatid sa pananampalataya, kasama sa iglesia, or maraming concubine. So, laganap yung immorality. Kaya sabi ni Pablo, dapat maging banal at marangal ang pagitungo sa bawat isa, sa mag-asawa. Hindi dapat nahaluan ng immorality ang bed, ang pag-asawa. Well, sa mag-asawa lang po ito. No? Kasi napakahalaga, seryoso ang Panginoon when it comes to sex, sacred ang sex. Ginawa niya ito, nilikha niya ito para sa mag-asawa. Dinisign niya ito para sa mag-asawa lamang.
Kaya napaka-seryoso ng bagay na ito. Ito ay banal at ito ay kinreate ng Diyos upang i-enjoy within the context of marriage. Yung 6. Kaya naman, ganun na lamang yung paalala ni Pablo na ipinakita niya dito na hindi ganyan ang buhay ng isang mag-asawa. Ayon sa konteksto ng Biblia. Kinakailangan marangal at walang kapintasan. I mean, hindi kayo napupulaan dun sa inyong buhay mag-asawa. Kasi, bakit? Tapat kayo sa isa't isa. Tapat kayo sa isa't isa. At ang pag-aasawa ay hindi dapat para lamang masunod yung gusto mo. Kasi yung mga lalaki sa Greece, nag-aasawa sila at wala sila naman talagang intimacy doon sa babae. For the sake of ma-fulfill lamang yung kanilang lust, yung kanilang desire, flesh. Kaya nga, bukod sa asawa, mayroon pa silang ibang babaeng pinupuntahan, nakasama at sinisipingan. At yun ay normal lamang sa kanila. At yun yung nag-cause madalas ng divorce sa Greece. At ang divorce sa kanila ay wala lang, parang ganun lang. Pagka hindi na sila nagustuhan, ang kadalasang nakikipag-divorce mga babae. Kaya pag naghiwalay sila, yung mga lalaki ay binabalik nila yung dowry doon sa babae. Sa pamilya ng babae. So, parang normal lang sa kanila yung mga ganung bagay. Natural lang sa kanila yun. So, ngayon, pinaalalahanan sila ni Pablo na kay Kristiyano na hindi na dapat yung kultura ng mga hintil, mga wala pang pananampalataya ng mga pagano, ang dapat na na-adapt at dapat na nakikita, hindi na dapat yun na nakikita sa inyo. Kundi yung konteksto ng naayon sa itinuro ng Panginoon. Sinabi kasi ni Pablo dito, sa una pa lamang dito sa verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoon. Kasama dito yung, of course, yung gospel, no? At yung application nung itinuro ng Panginoon, yung gospel, at yung application nito, paano sila mamuhay sa, under the essence of the gospel, yung itinuro ng Panginoon Jesucristo. Kasama doon yun nga, yung practical na pamumuhay ng isang Kristiyano. When it comes to marriage relationship, marital relationship, no? Paano ba makikitungo ang lalaki sa kanyang asawang babae, at paano naman makikitungo ang babae sa kanyang asawang lalaki. At yun ay tinatalakay ni Pablo dito sa mga verses na ito. Mula dito sa verse 3 hanggang dito sa verse 8, no? Kaya sabi dito, sa bagay na ito huwag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Kumbaga, yung isang lalaki, yung kasama niya sa church na isang lalaki rin, asawa, pwedeng dayain niya, pwedeng lilangin niya at sulutin yung asawa rin. So ganun ang nangyayari kasi sa Greece noon. Doon sa mga pagano. Kaya pinaalalahanan sila ni Pablo, baka ganun ang gawin nila. Huwag ninyong gawin yon sa inyong kapatid, pagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganun kasamaan. Ito'y napakasama talaga po ng ganun. At yun ay normal na practice ng mga pagano. Para sa kanila, when it comes to, kapag nagpa-practice sila ng yung mga sexual na gawain, para sa kanila, akala nila nag-worship sila sa kanilang gods. Kaya okay lang sa kanila yun. Pero sabi ni Pablo, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang intimate relationship ng mag-asawa, hindi ito udyok ng lust na halayan, kundi pag-ibig at commitment sa iyong asawa, sapagkat kayo ay one flesh. At kinakailangan ninyong tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sabi nga ni Pablo dun sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5, no? Na ang lalaki, hindi na ikaw ang may-ari talaga ng iyong katawan, kundi ang iyong asawang babae. At ang babae naman ay hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan, kundi ang asawang lalaki. Kasi isa na kayo. At kinakailangan talaga na natutugunan sa mag-asawa sa kontekst po ng mag-asawa. At mayroong mga time na pwede kayo mag-usap kung sabi nga ni Pablo, kung
kayo ay nagkasundo na itutuon sa pananalangin ang mga pagkakataon na yon ay nasa inyong pagkasundo yun sa mag-asawa. Ang mahalaga ay hindi kayo matukso ng diablo. Sabi ni Pablo. Kaya napakahalaga po na talagang yung marriage ay nandoon yung intimate relationship. Although may mga pagkakataon sa mag-asawa po yun na talagang kinakailangan ng yung iba hindi na magawa, magampanan. Dahil na rin yung iba ay mayroong mga health issues, kung ano pa man. Kung ganun pa man ay yun po yung tungkulin pa rin ng marriage. Sa buhay ng mag-asawa at mahalaga yung intimacy ng mag-asawa. At ito'y para lamang sa mag-asawa at kung gagawa ng isang bagay na nasa labas ng context ng marriage ay ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos at ito ay paparusahan ng Diyos. Ang sabi ni Pablo dito. At ito talaga yung paalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. I-apply ninyo yung pamumuhay ay yung natutunan ninyo mula sa amin itinuro sa inyo. Kaya ang sino mang mahamak sa aral nito ay mahamak hindi sa tao, hindi sa Diyos na siya ang nagkaloob sa atin ng kanyang espiritu. Sino yung mga meron na kayong banal na espiritu, sabi ni Pablo. Nasa inyo nasa inyong banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang magkukonvict sa inyo kung paano kayo mamumuhay ng may kabanalan. Mayroong nakatuon dun sa sexual purity upang hindi kayo mag-desire ng mga immoral na bagay. Kagabi ay may tinalakay kami doon sa TNG, pastor, no? Na isang pastor pa naman, hindi ko alam kung pastor po yan, si Todd Bentley, no? Pag-meeting ko na, pastor. Grabe yung kanyang siya po ay sikat at marami siyang followers. At siya ay nagagamot siya o kaya ay healer, marami siyang pinapagaling, may mga prophecy siya. Kilala siya, maraming naniniwala sa kanya. Pero napakarami niyang mga sexual assault o mga issue sa moral na issue. At talagang kung kilala niyo po si Todd Bentley, yung maraming tato, ex-convict siya. Hindi siya si Todd White yun. Pareho yun, pero parehas din yun. At grabe, siya ay ilang beses na siyang nakasuhan, no? Pero siya ay ni-restore pa rin, pinayagan pa rin siya at pinahintulutan pa rin siya nila Peter Wagner at saka ni Rick Joyner na mag-ministry pa rin. Nasaan ang di ba? Kapag kay isang Kristiyano minister, kahit na hindi ka minister, isang mananampalataya ka lang, hindi lang ito sa minister, hindi lang sa pastor, kundi sa atin mismo bilang mga mananampalataya. Napakahalaga ng sexual purity at napakalaki ng pananagutan din natin sa Panginoon kapag nilabag natin yung utos ng Panginoon na yun. May mga rape cases pa pala ko. Paggabi nga pala, tinalaki ni Pastor yun. Marami siyang mga kaso talaga. How come na nagtuturo yun ng holiness, ng purity? Nakapagturo, kaya niya magturo ng gano'n. Yung gano'ng teacher, ang Word of God, di ba? So, gano'n din po sa atin, ito'y paalala sa ating mga mananampalataya. We have to live a life of purity. Na hindi when it comes to sexual purity. At yung pangalawang tinutukoy ito ni Pablo na upang may pakita natin na tayo namumuhay na nakakalugod sa Panginoon bukod dun sa kabanalan ng sexual purity sa unang binanggit ni Pablo, ayon namang pag-ibig sa kapatid. Kinakailangan ay may padama natin, iba yung pag-ibig sa ating kapatid sa pananampalataya. Sabi dito sa verse 9, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangan paalalahanan pa kayo dahil tinuro na yun sa inyo.
ng Diyos kung paano kayo magmahalan. At ito na nga ang ginagawa namin sa inyo mga kapatid sa buong Macedonia. Ngayon man, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Kumbaga, nakita na ni Pablo, nakita na ng lahat, na patunayan ng mga taga-Thessalonica yung pag-ibig nila sa isa't isa. Sabi ni Pablo, pag-ibayuhin pa ninyo yan. Kailangan ay talagang matibay ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Bakit? Dahil ang church ay under persecution. Pressure ng persecution that time. Na kung mahina ang pag-ibig niyo sa isa't isa, hayaan mo yung taong kapatid mo sa pananampalataya. Inuusik siya, hayaan mo lang siya na nanghihina siya dahil sa persecution, bayaan ka dyan. Okay lang naman yan. Hindi naman, I just want to love myself. At wala kang pakialam mo sa kapatid mo as a Christian. Pero hindi ganoon, sabi ni Pablo. Kung paano ipinakita ninyo, ipinadama ninyo ang inyong pag-ibig, ang inyong concern, ang inyong charity sa mga Macedonian Christians, ay lalong pag-ibayuhin pa ninyo ito. Ipadama ninyo sa mga kapatid, sa mga kapwa niyo mananampalataya, hindi lang sa iglesia sa Thessalonica, kundi sa ibang dako pa. At doon sa mga Kristiyano na kilala nyo at marahil humihingi ng tulong sa inyo. At kaya napakahalaga po ng pag-ibig sa isa't isa sa mananampalataya. Hindi pwede na hindi maganda, no? Hindi siya ideal biblically na ang mga member ng church ay walang pag-ibig sa isa't isa. Walang pagpapahalaga sa isa't isa. Nagbabangayan, nagsisiraan. Diba? Hindi mula sa Diyos yung ganun. O kaya naman ay sinisiraan yung isa, sinikesmis yung isa, mga kapatid. The Word of God is telling us. At kundi ipadama natin talaga yung concern dahil paano natin nadama yung pag-ibig ng Panginoon sa Kristo sa atin. Ganon din dapat ay ipadama natin sa kanila, sa iba. Mahirap makita, sabihin na isang member ng church ay nakadama ng pag-ibig ni Jesus, ng pagliligtas. Kung hindi talaga nakikita sa kanya yung ganong katangian. Well, lahat tayo ay nag-grow. Mayroong mga process at marahil yung iba ay hindi pa ganun kalalim sa pananampalataya, pero dapat ay over time nagmamature. Nakikita yung pag-ibig, no, ng Panginoon. Nag-overflow yung pag-ibig. Kung paanong nadama natin yung pag-ibig ni Kristo, nag-overflow yung sa ating kapatid sa pananampalataya. At sabi pa ni Pablo, at ito nga ang ginagawa namin sa inyo mga kapatid. Sa verse 11 pa, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pagkukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng tinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng hindi mananampalataya, hindi na inyo kailangan umasa pa sa iba. So, pagsikapan na mamuhay ng tahimik, ng payapa, no? Na wala kang kaaway sa labas. At mismong dun sa kasama mo sa church. No? Kumbaga, do your own business. Mamuhay kayo ng tahimik, pagkukulan ninyo ng pansin sa sarili ninyong gawain. Paglilingkod mo, kung mayroon kang ministry sa church, gawin mo yon ng naayon sa Panginoon. At sa family, at yung hanap buhay, maghanap buhay ka, gaya ng itinuro ni Pablo sa kanila, sabi niya. Kasi nakakasira, nakakababa ng dignidad kapag ang isang tao ay umaasa lamang sa nakatambay, umaasa lang sa hingi. Diba? Naalala ko po yung kapatid ni Mrs. na panganay. Siya naman ay, sabi naman, nagpo-profess siya as Christians,
Pero yun, kaya kaya siguro naiintindihan ko rin yung asawa ko na hindi siya talaga na nakikipag ano, kumbaga hindi siya umiimik at wala na silang pinutol na talaga ng communication. Kasi ayun, hindi binigyan siya ng pagkakataon, ng opportunity na maghanap buhay, pero nilustay niya sa sugal, scatter yung puhunan at pagkatapos nung malustay siya ay nanghihingi na naman. Parang gano'n. So walang ano, wala siyang I mean pagsisikap. Pero they are claiming to be Christians. At kung yung mga nakatambay ay hindi magandang tingnan yung ginagawa nila, lalo na sa mga mananampalataya. Hindi maganda sa mata ng Diyos na tamad. Yung katamaran. Kinakailangan talaga ay nakikita mismo sa buhay ng isang mananampalataya yung pagsisikap. Hindi pwedeng sabihin na Kristiyano ka na, nakaasa ka sa biyaya ng Diyos. Umaasa tayo sa biyaya ng Diyos, pero dapat nagsisikap rin tayo para sa ating sarili, para hindi tayo maging kapulaan sa mata ng mga unbeliever at ganoon din ng mga kapwa nating kapatid sa Panginoon. Kaya napakaganda nung ni Pablo dito, nung advice, nung kanyang exhortation. Upang maging kalugod-lugod ang inyong buhay sa Panginoon, mamuhay kayo ng may kabanalan at ipadama ninyo ng ibayo ang inyong pag-ibig sa mga kapatid at kayo mamuhay ng may integridad. So, sexual purity, pag-ibig sa kapatid, tunay na pag-ibig sa kapatid, at mamuhay na mayroong dignidad, integrity. Nawa yun po yung makita natin, patuloy na makita sa buhay natin. Purihin ang Panginoon.